Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tukang maray na aga po sa ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuwing mga barata sa lado nasyonal, mga luxury cars kan na pamilya Diskaya pinagdarana sa BUC. 13 katao gadan ninuliman kan magnitude 6.9 na linog dumaan sa Cebu. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal, Philippine Coast Guard niimbestigaran na underwater drone na nakuha sa mga parasira duman sa partikan na Palawan. Pamayukan mga barata sa lado nasyonal, Trillanes na nindugan na dainiya binisita si dating Presidente Duterte duman sa ICC. Kuya pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal. Pamayukan mga barata sa lado nasyonal. Pinagapapadali ngunya ni Congresswoman Dilima ana pagnomra sa ombudsman. Headlines kan mga barata ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng niyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang maray na aga po sa ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, ribo-ribong mga tao na nagpanik duman sa partikan Cebu matapos na magtamaan sa 6.9 magnitude na linog alas 9:59 kasubanggi aldaw ni na Martes kabali sa mga nadistroso iyo na nagong Archdiocese Shrine kanda Santa Rosa de Lima sa Daan Bantayan na Cebu. Naraota nagkapirang party kanasambit ng simbahanda maantang sa Bugo City, Cebu kung sain ana sentro kana linog sarong sikat na fast food chain ana distroso ana istruktura kaniya kadailanan kaniya ana dailigtas na malaugan ka na mga tao asin na nakamati ni na pagkakaiguan ni na surusuan asin manda ana mga motorista ana nakamati manda ni na pagkakaiguan ng grabing traffic darakulang mga sinasabing gatak sa mga tinampo mantang temporaryong nagteripon-tipon sa luwas kan mga pasyente asin na nagkapirang medical staff duman sa Cebu City Medical Center Hospital sa Cebu City matapos ana nasabit ng matakot na linog kung saan digdi pinagakumpirmara na 13 katao ana binawian ni na buhay. Nagpaluwas manin payag si Cebu City Mayor Nestor Archibal na
digdi nagiing kaminara sa mga tao na magdanay na kalmado sa sitwasyon na maski na nga niya pinaglalauman ana mga aftershock sa presente padagos na pinagkukumpirmar ana pagkakabistuan kana 13 katao na binawian nin buhay ninuliman kan makusog na linog na tuminama sa nasambit ng lugar. Siring man nagkapira sa mga eskwelahan duman sa parte kan syudad kan Cebu. Mandawi asin iba pang nagdeklara na Mayo ni na klaseng ngunya na pitsa uno kan bulan kan Oktobre ungunya naldaw sa eksklusibong pakikipag-ulay asin na pahayag ni Joel Streetin and Regional Director kan Office of the Civil Defense 7 ipinagpahig kani na norte nga parte kan Cebu pinakadakulang epekto kana sambit ng linog alagad mayo pamanin eksakto nga datos kung may nagadaan o bilang kan mga nagkairirido asin na ipinigdaklara nga pagalangkaw kan magnitude na linog nagikan sa dating 6.5 sa gudnang 6.9 sa tao kaniya alas 2 ni na pagkaaga ngunya na aldaw kinumpirmar ka na Bugo City ansiyam na gurang asin apat na aki ana nagadaan mantang apat man na individual ana nagadaan duman sa parte ka na Remio basa duman sa Cebu Capital PIO padagos an isinasagibong search and rescue operation kan mga autoridad sa nasambit ng lugar. Sa iba pa kita nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal dinarana sa Bureau of Customs BOC ana 7 luxury cars kana mag-agom na diskaya kanda so bago nga alas 2 ni na amay ni na pagkaaga saro-sarong pinagluwas kan BOC ang mga lulunadan sa compound kan mag-agum na Sara Asinmana Corli Diskaya duman sa syudad kan na Pasig kabali kan na BOC ana PNP Highway Patrol Group asin na bantay sarado ana sambit ng pagluwas kan mga lulunadan magigirumduman na digdi nagdesisyon na an mag-agum na diskaya na isurinder ana sa indang mga luxury cars nagikan sa nagkapira nga bilyones pesos na kontrata ninda sa flood control project kan gobyerno. Siniguro ka na mag-agum na makikipagtabangan sinda sa investigasyon na isinasagibo kan mga autoridad asin preparado sinda nga sambitun an mga sangkot sa nasambit ng korupsyon. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal nagpasairarom sa busising investigasyon kan Philippine Coast Guard PCG ang subot underwater drone na nadiscovery ka na mga parasira duman sa parte mismo ka na Palawan basado sa PCG na dusing talampakan na kan device at na-discovery ka na mga parasira ka na September 28 sa kadagatan na nasakop kan barangay ka na Barungunan Linapakan na Palawan tulos na digdiya itinon over ka na mga parasira sa Philippine Coast Guard na-recover na drone basado sa inisyal na investigasyon ka na PCG pwedeng hali ini sa China ninuliman ka na marking na nakasurat duman nakikipag ulay naman sinda sa manlailay na mga ahensya para sa nasambit ng investigasyon. Sa iba pa kitang detalyes ka na sa tuya pa nga mga nagbabaga nga mga barata pa kitang unyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal pinagnigaran ni dating Senador Antonio Trillanes sa deport na binisita niya si dating Presidente Rodrigo Duterte dumanda sa kulungan ka na International Criminal Court ICC sa Netherlands.
Ini kasunod man kan aligasyon ni Davao City Representative Paulo Duterte na sinugo subuot kan gobyerno si Trillanes para magkaigwa kan pinagapod na welfare check sa dating presidente na si Digong. Nagbunga naman na ang payag ni Congressman Duterte matapos na ipayag ni Trillanes sa iyang social media ang ladawan mantang ini yaon sa luwas kan ICC detention magigirumduman kinontra kan pamilya Duterte ang ginibong pagbisita kan imbahada kan Pilipinas sa dating presidente para man sa welfare check kung sa inda daima na subot ninda ipinaaram ang nasambit ng bagay sa pamilya kan mga Duterte. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabagang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. 19 ana naitalaan na binawian in buhay matapos man na magtama ana bagyong Bulawi o ana parte kanda bagyong umpong duman sa parte kanda Vietnam. Puminako na sa 19 ana na i-record na nagadan asin 21 ang nawawara matapos na maglamasa ang bagyong umpong duman sa parte kanda nasyon kan na Vietnam kan nagtalikod na aldaw kan na Lunes. Ninuri man kan na darang makusog na pagbagunas kan Oranda nagkausa ni na pagbaha asin man landslide sa northing parte kan Vietnam. Pinagkonsidera na ana bagyong upong ang pinakamakusog na bagyo na uminagi sa nasambit ng nasyon. Ngunya na taon, sigun sa Vietnam government, may na-record na daiya mababa sa 88 katao ang nairido uminabot man sa sanggatos o sa sanggatos mil ang karungan na nadamage asin man pinagkakarkulong 10 o 10,000 hektaryas kan paruyanda ang nalubog sa parte kan baha daraman kan paglamasa kan sambit ng bagyo. Basado sa report kan Vietnam Weather Agency naglampas sa 300 mm ang tubig kanda nagkapirang porsyon sa nasyon kan Vietnam asin ipinagbaba asin digdi nagpatanid nin na mas makusog pang uran, makusog na duros asin pagkakaigwanin kikilat. Bunga naman kan maraot na panahon, nagkaigwanin landslide asin plus flood sa nagkapirang mga lugar. Sa presente ba paman giraray ang northing parte kanda Vietnam kung sa insarado paman ang nagkapirang mga tinampo asin putol pa ang supply kan kuryente sa nasambit ng lugar. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang mga nagbabagang barata sa lado nasyonal sa BBS-FM Naga pinag-anunsyo ngunyan kan Philippine National Police spokesperson asin Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuano na ipinapadakop na ninda kana Mandaluyong Regional Trial Court Branch 279 si dating Philippine Charity Sweepstake Office PCSO General Manager Royina Garma asin apat pang iba pa na konektado subuot sa paggadan kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga kaanda Hulyo 2022. Sa sarong pahayag sinabi ni Tuano na nag-issue na nin sarong warrant of arrest ang Mandaluyong RTC laban man kay Garma, Lieutenant Colonel Santi Puentes Mendoza, Police Colonel Edelberto Leonardo, dismiss Nelson Enriquez asin Jeremy Quapin alias Tox na iyo na presenting na atubang kan mga kasong murder asin frustrated murder mayo nin piyansa na pinagre-rekomendar basado man kay Tuano marching order gikan sa acting PNP Chief
Police Lieutenant General Jose Milencio Nartatis Jr. natulos ipasunod ang implementasyon kanasambit ng warrant sa panginginot kan Criminal Investigation and Detection Group CIDG asin maging sa gabus na mga tauhan kan Philippine National Police o PNP. Kasunod kani inako man nito na mayo pa nga bastante na impormasyon ang PNP manugod man sa kunyaon sa ingunyan si Garma asin maging aniba pang mga akusado sa nasambit ng kaso magigirumduman man na kanda nakalis na bulan na nagpasiring sa ibang nasyon si Garma, pasiring duman sa Malaysia bilang turista, nagkaperang aldaw matapos man makabalik kanda ini sa Pilipinas gikan mada sa parte mismo kan United States mantang padagos man ang task force manhunt sa parte mismo kan Philippine National Police sa paghahanap kan kinakamugtakan kan iba pang mga akusado para man sa implementasyon kan warrant of arrest kung saan ang mga ninagtatago sa iba pang mga payag. Sinabi pa man ni Tuano na nirecall naman kada Police Security and Protection Group PSPG ang 5 pulis na parte kan protective security personnel ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal tinawan doon kan Department of Justice na sa indang bibistuhon na mga pahayag ni Orly Regala Gutisa sa nangyaring pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee day pa sa nanaloy basado ki Justice Secretary Jesus Crispin Remulla pwede man na gamiton ini ninhuli man kan sumpaan ni Gutisa ana mga pinagpayag kani duman sa parte mismo kan Senado. Matindog subot ini bilang opisyal na pahayag sa tao kan mga isyong kinakaatubang manungod man kan sa iyang affidavit na subuot may problema sa pagkakanotaryo. Kaya digdi masiguro na matauanin na kaliwanagan na nasambit ng salaysay digdi papayroon ka na sekretaryo maging ang National Bureau of Investigation na tanganing ipasubmina ana notarial book ka na nasambit ng abogado. Kasunod kanda bagay na niya, daiman nagsipot si Gutisa sa nakatalaan kuta ng appointment ki Justice Secretary Remulla sa presente Mayo pa ining pa-abiso dapit man sa nasambit ng bagay sa sekretaryo alagad sa tao kay niya siniguro ni Secretary Remulla na sa iyang ipinagpahayag na daiigigilid ang mga pinagbutasan ng mga pahayag ni Gutisa imbis si seryoson ining iimbestigaran liwat na ipinagpahayag na Mayo nin sasantuhon ang DOJ sa mga itinutok dong sangkot subuot sa flood control project anomaly. Magigirumduman si Orly Gutisa iyo ana sabi asin man nagtukdo sa pangaran ni former House Speaker Martin Romualdez asin resign ako Bicol Party List Representative Saldico sa kontrobersyal na flood control project. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, sinugo na ni Committee on Public Service Chairperson na Senador Rapi Tulfo na ipasubpina na ang gabos na mga financial statement kan water service provider na Prime Water asin maging ang duwa pa nga water providers na iyo ang pinakadakulang supplier kan tubig sa nagkapirang parte kan nasyon arog kan Cavite asin Mada Bulacan o beto kaniya na digdi hilingon ang mga loans asin
kung gurano kadakula ang nagastos kan mga nasambit ng mga water service providers para bilugon ang mga proyekto sa irarom kan sa mga joint venture agreement kay bana na ang water district na nakamati ni na water interruption. Basado kaya sa Prime Water, maabot sa 22 billion pesos lang ang kabilugan na loans na pinaggamit para punduhan ang mga nasambit na mga joint venture sa parte kan water district na ini. Basado kay Tulpo, posibleng itinago lang kanasambit ng Prime Water ang totoong kantidad kan mga loans sa manlain-lain ng mga ahensya asin kundi subuot maga-aksyon sa kasuguan kan committee ang Prime Water, posibleng ipakulong ang direktor kani. Kasunod kani, pinag-question man ni Tulpo ang Department of Health DOH matapos natugutan ang Prime Water na magsagibunin sa diri nindang pag-inspeksyon asin quality testing na dapat subuot trabaho kanasambit ng ahensya kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, pinag-anunsyo ni Department of Agriculture DE Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na digdi na pag-desisyonan ka na presenting administrasyon na i-extend sa gudnang sa bulan kan Disyembre ang pagpapasunod kan pinag-aapod na import ban kan imported premium rice. Basado sa sekretaryo, posibleng ma-extend sa gudnang sa katapusan kan taon ang pagpapasunod kan import ban ang mga nasambit na mga produkto nga depende sa sitwasyon asin magingiro kan presyo kan mga faroy. Sigun pamad ngunyan kaya subuot buminagsak naman ang presyo kan bintahan kan paroy sa mga lokal na mga paraumak, kaya man naging issue na naman ni Chu Laurel Jr. Kay President Ferdinand Marcos Jr. nagkapira mga laknang ang subuot na aprobaran kan na presidente para man gamiton tanganing maiwasan ang sobrang hababang presyo kan paroy. Nagkapira lang digdi ang dagos ng pagpangalad o pagbawal sa mga government offices na magbakal kan mga pinag-aapod na imported premium rice. Kabali na digdi ang makalukal na gobyerno tangani man na matabangan ang mga lokal na mga parauma sa nasyon asin day maging bagsak ang presyo kan bintan kan paroy sa parte mismo kan saud o merkado. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nangapudan ngunyan ang Pilipinas sa parte kan United Nations members state kaniya na inkaminarod and Annex 2 states na perma asin na mag-ratifika kana Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty sa UN General Assembly. Sinabi kan DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na tulong dekada na alaga dai paman na ipapasunod ang nasambit ng bagay. Tinawan doon kani na prioridad kan Pilipinas ang pagsulong kan sarong pangkinaban na mayo kan pinag-aapod na nuclear arms. Kasumpay kani siniguro kan Pilipinas bilang co-chair kanasambit ng conference ang masigasig na pagtrabaho para man maisulong ang pagpapasunod kan nasambit ng kasunduan. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagsumiti ang defense team ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa panibagong medical records sa International Criminal Court ICC. Yan kasumpay man kan presenting mental state kan dating presidente. Sa isinumiting medical records kan depensa, kinumpirmar kanina may cognitive impairment ang dating presidente. Iyan basado man sa dokumento na ipinagpresentar kan depensa ang nasabit ng submission kasunod man kan ipinadarang email communication na sa pre-trial chamber kan na Hulyo 18 kasumpay kan parehong issue para idul ang nasambit ng bagay sa chamber asin ma-record sa record kan kaso kan bagong medical records na naresibin ninda dahil pa sa nanaloy
pigtawan doon asin paliwanag kan depensa na isinagibo na sambit ng evaluation kan sarong medical professional na bugtak mismo kan medical officer kan ICC Detention Center na nagkukumpirma na haloy na subuot nindang suspetsa na may cognitive impairment ang dating presidente na si Digong. Basado sa lead counsel Nicholas Kaufman, ginibo na sambit ng submission kanda may urgency ninuli kanda digdi kasumpay kana sambit ng medical records sa issue kun kaya digdi talaga o daiman da dating presidente Rodrigo Duterte na mag-atubang sa nasambit ng trial. Edi kasunod naman kan dating urgent request para suspendihon ang pag-atol sa interim release sa good ng sagabus na medical records kabali na ang neuropsychological evaluation asin na naisumiti sa korte. Bunga kana nagluwas na findings, ipinagsabi kan depensa na ang cognitive impairment ada subuot dating presidente ada bastante na basihanda para isigibo ada pagkakaigwa kada investigasyon sa nasambit ng urulay tangani man ipagpadagos ang confirmation hearing formal na pinaglaog ang nasambit ng mga dokumento sa case record kana nagtalikod na Septyembre 29. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmarkan International Criminal Court ICC Pre-Trial Chamber 1 na nakaresibi inin kasimbagan gikan asin kasuguan gikan sa parte kan Kingdom of the Netherlands kasumpay kan kasuguan sa Dutch government na magtaonin obserbasyon manungod man sa kaagadan kan interim release ni dating Presidente Rodrigo Duterte basado sa redacted filing na may pitsang Septyembre 26. Sinabi kan ICC na nakaresibi inin na komunikasyon gikan sa Dutch government kan pitsadus kan bulan kan Hulyo alagad dai ini ipinagdetalye pa manungod sa nasambit ng pagkakaresibi na kapalaman sa dokumento kan ICC kan Hulyo 20 ipinadara kan registry ana kasuguan kan pre-trial chamber na nag-iimbita sa host state na magsumiti kan obserbasyon kasumpay man kan issue kan interim release kan dating presidente kan Pilipinas na si Digong sa lado man kan Office of Prosecutor. Pinagakontra ninda ang request kan depensa para sa interim release asin na pinagasusulong ang padagos na pagdanay ni Duterte sa detention facilities dumanda sa parte mismo kan Netherlands. Siniguro na maatubang siya kan sa iyang trial yan kasabay man kan pagpugol sa dating presidente na maglaog o inkompromiso ang investigasyon kana nasambit ng investigasyon asin bista kana nasambit ng korte. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, piniglinaw kana Department of Health DOH sa inot na pagkakataon na napabarata na isinampa subuot na graft charge sa ombudsman laban kay Secretary Ted Herbusa asin na 5 iba pang mga opisyal kanahin siya sa House Plenary Deliberation sa 2026 proposed budget kan DOH. Ini kasumpay man kan subuot questionabling alokasyon kan DOH kan mental health medicine na dakula subuot mag-expire o madali na subuot na mag-expire na kung saan digdi ipinagtagama para sa Rotary Club kan Quezon City Circle. Nagkakantidad ni bulong na naaabuton sa 44.6 milyon peso basado sa sasabi sa article kan mga mamamayang liberal ML Party Representative
Laila de Lima na ungkata ang naging interpretasyon ni Representative de Lima kay House Committee on Appropriation na Senior Vice Chairperson Congressman Albert Garcia na nagtitindog na budget sponsor kan DOH. Basado kay Congressman Garcia, mayo pang nareresibi na opisyal na komunikasyon ang DOH sa ombudsman kasumpay kan subuot na sambit ng kaso. Pinagkumpirmar man ni De Lima kung nagpadara ang DOH sa nasambit ng private organization kan mental health medicine. Alagad, base kay Congressman Garcia, mayong aram digdi ang sekretaryo asin mayo manin niya pinagtao ang ahinsya sa anuman na non-government organization o civic group. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, preparado ang Department of Health DOH Secretary Ted Herbusa na magpaluwaskan sa iyang Statement of Asset and Liabilities asin man net worth usalin. And sabi ka na nasambit ng sekretaryo, ini ana mapa sa erarom sa pinagsasabing lifestyle check sa tao man kan pangapudan para man sa transparency kan gobyerno. Tinawandoon kan sekretaryo sa paagi kan budget sponsor kan DOH na si Bataan 2nd District Representative Albert Garcia sa pag-aput ni anak o sa pag-aput ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa budget deliberation kan House of Representative. Naglatag man nagkaparang mga kondisyon ang sekretaryo arog kan pagdanay kan confidential kan sa iyang personal information. Inirekomenda ni Congressman Jokno ang pag-institutionalize sa lifestyle check sa parte mismo kan departamento. Bunga naman kan direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. kapariyo kan ginibo sa iba pang mga departamento kan gobyerno. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, nahiling na naman asin napagaraman kan Department of Agriculture DA ang mga substandard asin Goose Farm to Market Roads duman sa parte mismo kan Davao Occidental asin man Zamboanga del Norte basado man sa indang audit. Basado kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, nagkapera sa mga proyektong ini ang napabarata natapos ka na 2021 sagod ng 2022 sa erarom kan implementasyon kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Alagad dahiman na hiling kaya daiman magamit ni nulita digdi an iba hababa ang kalidad ka na sambit na mga farm to market road. Pinagpahig kan sekretaryo na napabareta subuot niya kay President Ferdinand Marcos Jr. ana mga nasambit ng mga naimbestigaran ninda na mga palpak na mga proyekto kan farm to market road. Nagpapadagos ang busising pag-audit para masiguro na dain na sayang ang pondo kan banwaan. Siniguro kaniya na digdi papanaguton ang mga sangkot sa nasambit ng korupsyon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, suportado niya ni Budget Secretary Amina Pangandaman ang pangapudan ni Senador Bam Aquino na bawasan ang flood control budget sa lado kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Parte ni kan pinag-aapod na 255 billion pesos na inirani para man pakusugon ang pondo kan state universities and colleges SUC. Sinabi kan na DBM prioridad kan administrasyon ni President Bongbong Marcos ang edukasyon. Pangapudan man kan sekretaryo sa Kongreso na aprobaran tulos ang dagdag na pondo para man sa SUC. Manta nga pinaglinaw kan sekretaryo na dai maapektaran ang kabilugan na gastuson kan infrastruktura maski nga ni bawasan ang 255 billion pesos
ang flood control project kan DPWH. Pahayag kan opisyal na digdi madadagos pa man giraray ang mga panginot na mga proyekto arog kan na eskwelahan, ospital asin man infrastruktura para man sa agrikultura. Enot digdi ana 881 billion pesos buminaba sa 625.78 billion pesos ang 26 budget propose kanda DPWH matapos alion ang mga double o tapos ng mga proyekto. Sa iba pa kita nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal sa BBS FM Naga sa mga pagpapadagos kana mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado nasyonal. Binatikos ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Gutia ang pahayag ni Ka Erika Celes sa sarong video kanina si Baguio Mayor Benjamin Magalong ang nagbutas ni Noliman ka na subuot paggigipit gikan kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Gutia na chairman kan emeritus na apat na makabayan asin man na sibikong organisasyon nan araw kaning mga pahayag ang kasangkapan ka na kakaiguanin na panglilin lang na objeto na digdiya rauto na asin tikuon ana mga katotohanan bunga naman ka na mga irregularidad sa banwaan anda bersyon ni Ka Erika na may kasuguan ana presidente na pundoon ang investigasyon o kaya nagasayuma si Magalong na makipag-ulay sa Malacañang ang gabus daag fake news, gabus mga kaputikan, mayong araw kaning kasuguan si President Bongbong Marcos. Ini ang gibo-gibo sana kana nasambit ng persona. Sa iba pa diyatong detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangon sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kana sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, kaput pa man giraray ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang suporta kan Puwersa Armada kan Pilipinas AFP sa tao kan issue kan korupsyon sa mga flood control project kan gobyerno. Sa pahayag kasudma ipinagpahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Abogado Claire Castro kung paano digdi kasulido ang Puwersa Armada kan Pilipinas o AFP matapos na digdi magpatanid si Vice President Sara Duterte na daa pusog ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Pinagpahayag mismo kanda depensa sa pagi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang chismis na nagbabalak ang AFP na magkaigwanin kudita laban man kay President Bongbong Marcos. Mayo nin balak ang AFP na magkaigwa nin kudita. Basado yan sa pahayag mismo ni Teodoro. Iyan nagdadanay na yaon makusog ang tiwala kan Puwersa Armada kan Pilipinas sa presenteng administrasyon ni President Bongbong Marcos. Nainot kayan kan Martes nakipag-meeting si Senador Ronaldo Bato de la Rosa sa mga opisyal kan National Intelligence Coordinating Agency asin National Security Council manungod ka na sambit ng kodita kan nakalis na aldaw kan na Miyerkules ipinagpahayag ni Pulitzer Prize awardee journalist Manny Mugato na digdi subuot nagkapirang bisis na nag-attempt
ni Kudita nagkapira nga mga miyembros kan Puwersa Armada kan Pilipinas ninuli subuot kan nagdadanay na korupsyon sa partibismo kan gobyerno. Alagad ang gabus na yan pinapaymutikan kan Puwersa Armada kan Pilipinas asin nagpapadagos na sinda loyal sa chain of command asin banda digdi nagpapadagos na pusog ang suporta kana grupo kan Puwersa Armada kan Pilipinas kay President Bongbong Marcos. An iba pang detalyes kan mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabaning Karawat asin man lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Matugang sa satuyang detalyes kunyan ka na satuyang mga barata sa lado lokal sa irarom kan matibay na liderato kunyan ni President Bongbong Marcos ang Philippine National Police o PNP digdi sa laog kan Bicol Region nagpatanid laban man kontra cybercrime sa paagiman ka na padagos na paglilinlang kan mga nisa online fraud pinagapagirumdum ka na PNP Anti-Crime Cyber Group digdi sa laog ka na Bicol Region ang publiko sa mga picking account na nagpapanggapa subot mga miyembros kada sambit ng grupo ang mga account na ini na sinasabing the Zipwave Rightful Return na Philippines asin na Operation Truth Files asin na dai konektado sa partibismo kan Philippine National Police o ECG o sa kabilugan kan Philippine National Police sa intero nga kabikulan maging sa iba pa nga parte kan nasyon katakod kani naga-inkaminar an cybercrime kan Philippine National Police na maging mapagmatiyag an mga namamanuan asin na kinakaipuan na unofficial na source pag-abot sa impormasyon kan PNP anti-cybercrime iyo ana sa indang Facebook page aktibo kaning masudod sa mga nagigibo kan cyber fraud asin sinisiguro kada PNP sa Bicol na digdi makakasuhan ana sambit ng mga persona oras na matris kan mga miyembros kan PNP nagagamit kan picking impormasyon asin man account kan Philippine National Police Cybercrime. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal nagpadarana kan kontinsyenta ang Kamara de Sur Electric Cooperative 1, 2, 3 and 4 Ianda pasiring duman sa partibismo kan Masbati bilang parti kan bayanihan asin pagtatarbangan kan mga electric cooperative sa irarom kan na Nia Pilrica Easy Task Force kapatid basado sa payag kan grupo kan Kasuriko o Electric Cooperative digdi sa partibismo kan probinsya ni Camarines Sur kan pizza 29 kan bulan kan September nagtulak na sinda tanganing magtabang sa Masbati Electric Cooperative Maselco para man sa restoration activities sa mga lugar na matinding naapektaran kan bagyong Upong pinagkakarkulong sa rong simana o depende pa sa pangangaipo madanay na task force o ang contingent duman sa parte kan probinsya kan Masbati para manda sa pagbabalik kan supply kan kuryente sa nasambit ng lugar. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal 14 NPA nagsurrender sa mga soldados kan gobyerno duman sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Daryl Banyas sa detalye. Nag-surrender sa mga soldados ang 14 miyembro kan New People's Army na nagtalikod na simana sa kampo kan 9th Infantry Battalion sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Sigon sa report kan Division Public Affairs Office o kan DIPA o kan 9th Infantry Division, alas 10 aga kan magpasiring si alias Chris, squad leader kan Platoon 3, SRC-5, BRPC, kaibanan sa iyang tracing mga pag-iriba at sinipig surindir ang sa indang mga armas.
kabali sa mga pigsuko iyo ang tulong haralangkaw na kalibreng nga badil, unsing mga harababaan kalibreng armas, 5 anti-personnel mine, sarong hand grenade, sarong claymore mine, mga ingrediente sa pag-ibunin bomba, bala, magazine, asin man iba pa. Maimbong silang pagresabi kan mga otoridad, asin pigpasalamatan sa pagbalik loob sa gobyerno. Sigon kay Major General Alwin Almase, ang commander ka 9th Infantry Division, dakulang lakdang ini dapit o pasiring sa pinuhan, asin man pag-uswag sa probinsya nin Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Na iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang mga apektado kan nakaaging bagyo na siya upong sa Bicol, puminako na sa 330,000 na pamilya. Puminako sa 339,949 pamilya o aabuton sa 1,296,134 na mga individual ang apektado kan sunod-sunod na paglamasa kan bagyong Merasol. Nando asinmanda upong iyan basado man sa pinakabagong record na pinagpaluwas kan Civil Defense kan Bicol Region o ANA OCD. Sangunyan, igwanin 9,966 na mga pamilya o nag-aabot sa 40,873 ang nagdadanay paman giraray sa mga evacuation centers. Siyam katao ang nagadaan habang saro ang nawawara, 15 man ang nagkairirido. Nag-record ni pagba sa nagkapirang barangay kan Sorsogon asin Masbati. Nasa 31 million pesos ang kantidad na napabarata na naging damage sa duwang nabanggit ng probinsya, mantang 5,686 ang mga harong na nagkararaot sa nasambit ng paglamasa kan bagyo. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunya sa lado lokal, aktibong nagpartisipar ang PMS na si Virgilio Antonio Nabelgas, Deputy Chief of Police, asin man PM Sergeant Lia Karaskal, pikad PNCO sa inot na quarter kan na pag-uurulay asin organisadong School Governance Council na pinaggibo naman sa partibismo kan Banwaan kan Magaraw Central School, Barangay San Isidro, Magaraw, Camarines Sur. Pinanginutan ni Mrs. Genevieve ang orientasyon mapadapit man sa School Governance Council SGC kon sa ina pigpaliwanag kani ana istruktura kan konseyo asin ana mga trabaho kan kada pag-iriba kani o beto kanasambit ng aktibidad na malinaw na maipaaram sa mga partisipante ana sa indang responsibilidad asin man na importansya kan pagtatarbangan para sa mas magayon na kalidad kan na edukasyon sa nasambit ng okasyon. Ipinagpahig ni Police Master Sergeant Lia Karaskal na opisyal na napili bilang co-chairperson kan School Governance Council bilang pagbisto sa iyang importanteng papel sa pagsulong kan bukas asin man pagkakaigwanin pag-iiribanan sa partibismo kan grupo, siring man sa pagpapatibay kan relasyon sa pagultanan kan Philippine National Police pati naman ang sektor kan edukasyon. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, teklo kan mga autoridad ang sinasabing number 2 most wanted provincial sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur asin na number 1 na municipal most wanted person sa parte mismo kan na Banwaan kan na Magaraw, Camarines Sur. Nadakupini kan grupo kan na PNP sa panginginot ni Police Captain Mark Espanya
ana chief of police kana sinambit na nga Banwaan. Pinagbisto ana suspect na si alias Speed, 28 anyos, mayagum kana Magaraw Camarines Sur. Alas 5 ni na pagkaaga kana nagtalikod na aldaw kana Lunes duman sa Zona 5 Barangay kan Karangkang Magaraw Camarines Sur. Dinakop ang suspect sa paagi kan bisa kan mandamiento de arresto na igwanin duang kaso nga statutory rape sa paagi kan criminal case number 2025-0083 2025-0084. Mayo nin na piyansa na pinaga-rekomendar ana korte sa nasambit ng kaso mantang apwer kayanda igwa pa manin na saro pa nga kaso na kinakaimbultuan ana suspetsado iyo ana sexual assault na tinawan manin piyansa kan korte sa kantidad na 200,000 pesos. Basado yan sa rekomendasyon kan RTC Branch 28 digdi sa laog kan na siyudad kan na Naga. Ang suspect na konsiderado na number 1 na provincial most wanted o number 2 most provincial most wanted person asin number 1 municipal most wanted person sa Banwaan ken Magaraw, nakakulong na ngunyan sa nasambit ng hipatura kan pulisya. Sa tuya pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, duman man sa Banwaan kan Pili Camarines Sur, arestado man kan mga autoridad an sarong persona na igwaning kasong qualified theft. Ang nasambit na nga suspect nadakop sarong lalaki na nagbalga kana qualified theft sa Banwaan kana Pili Camarines Sur. Alas 3:45 ni na pagkapon kana sudma kana mag-operar ana grupo kana PNP Pili sa panginginot ni Police Major Romel San Andres, an officer in charge kan Pili Camarines Sur. Sa isinagibong manhunt Charlie Operation, dakop si alias John, nasa tamang edad, mayong agom asin residentes kan nasambit ng Banwaan. Ang kaso kani iyo unqualified theft sa bisa kan warrant of arrest sa erarom kan criminal case number 45676-2024-C sa pagimanyan kan pag-issue kan RTC Branch 104 Calamba City sa Laguna. Ang suspect pigtutugutan man na makapagpiyansa nin 30,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Temporaryo ining nakakulong dumanda sa ipatura kan Banwaan kan Pili Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, tulos man na nagahiroan mga tauhan kan Bureau of Fire Protection kan Banwaan kan Pili Camarines Sur, matapos man na mag-arab-adab ana kasulo-kasudma sa sarong establishmento sa parte kan Barangay kan Karoy-Ruyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Grabe ana pagkuraab kan nasambit ng kasulo na nagatupok sa sarong tindahan dyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Mantang sinisigbukan na mga autoridad ang nasambit ng kalayo, nagsabog pa subuot nagkapira nga mga LPG sa nasambit ng lugar na nagresulta man tanganing ini mas lalong magpakusog kan nasambit ng kalayo o kasulo sa sarong establishmento duman sa Barangay kan Karoy-Ruyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Nasigbuman ana kalayo asin na mayo na nin nakadamay na iba pa ang grupo kan Philippine National Police asin man ang Bureau of Fire Protection kan Banwaan kan Pili Camarines Sur padagos pa man sa pag-imbestigar kanasambit ng insidente kung ano ang pinagpunan kanasambit ng kalayo asin man kung piraan naging danyo sa iperwisyo sa nasambit ng kasulo. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata kita ngunyan sa lado
sa luwas ka na nasyon o bareta ngunyan sa international. Sinuportaran kan mga leader kan na Middle East asin man kan Europa ang plano ni US President Donald Trump para man tapuson na ang giyera sa Gaza matapos man pagbantaan ang Hamas na dapat akuon ang alok na ceasefire kasunod kana napagkasunduan ni Trump asin na Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na tulos na magpundo kana nasambit ng gera kapag nagtugot ang Hamas na digdi palibrihon ang 20 living hostage asin man ang mga bangkay kanda dai mababa sa dusing hostage karibay kan ginatus na Gaza hostage o Gaza na hostages basado sa report na itauna kan mga opisyal kan Hamas ang 20-point plan ni Trump kung saan digdi nakapalaman na dai papanginutan ka na Hamas na Gaza asin da ini makikiarama sa posibilidad na bistuhon ang Palestine bilang sarong state. Mantang sa sarong joint statement ka na gobyerno UAE, Saudi Arabia, Qatar, Egypt, Jordan, Turkey, Indonesia asin Pakistan digdi sa inda mismo nga inumaw kana mga ini ang liderato asin sinseridad ni Trump na untukon na ang giyera duman sa parte kan Gaza. Sa satuyang mga bareta kita ngunyan mga tugang sa kinabanin na karawat o sports. Sa satuyang bareta sa kinabanin na karawat o sports, dinakop kana mga miyembros kan pulis si boxing great Terence Bud Crawford ninuliman kana pagbalga sa trapiko. Digdi pinarakan mga pulis sa Huma, Nebraska ang lulunadan ni Crawford asin na nagtao nin citation ticket nin huli kan sinasabing reckless driving. Pinababa ini kan mga autoridad kaibanan an apat na lunad kani kung saan nakuanan pasindanin badil asin nagluluwas na iniigwama na nin permit basado sa investigasyon na hali mismo sa Victory Parade ang boksingero duman sa umaha kung saan ini nagdakula para man isilibrar ang kapangganan niya kay Canelo Alvarez kana bulan kana September. Pinakawaran man o pinalibre man ang 38 anyos na boksingero matapos na ini ang matikitan ninhuli man kan pagbalga sa trapiko. Yan mga tugangan katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa ito pong pagantabay. Salamat po mapasatuya pulugod an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:04. BBS. Basta Bareta. Sigurado.
Mga tungang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata kita sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, si Pukot Municipal Police Station asin man CBCUE interns nagsagibukan piding asin man storytelling duman sa barangay kan Asusina. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, mga health Omega Health Caravan isinagibo sa Banwan kan San Fernando, Camarines Sur. Kasumpay kan selebrasyon kan na 215th Foundation na anniversary. Barata pa kita sa lado lokal, DOE Chief binisita na probinsya ka na Masbati kakulangan sa kuryente, sinabing tatawanan ni na solusyon. Mga Bicol Congressman na patak-patak ngunya na sa pagduhol ni natabang sa mga naapiktaran na dumana sa partibismo kanda probinsya kanda Masbati. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, maabot sa 3,000 na mga pamilya apektado kan pagtama kan nakadisa na bagyo digdi sa Kabikulan. Naga City pinagabukasan na ang partibismo kan na Baybar asin man na messenger service para man sa partibismo kan mga taga-syudad kan Naga. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, Eriga City Health Office padagos na pagduhol ni na ayuda sa partibismo kan syudad kan Eriga. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos po ni na pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, patworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang maray na aga po sa Indo, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata kita ngunyada sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, sarong tulay duman sa partibismo kan Sorsogon, nagkagaratak ni nuli man kan nangyaring linog duman sa partibismo kan siyudad kan Cebu. Nagkaigwanin na dakulang gatakan sarong tulay sa party kan Erosin na Sorsogon. Matapos na paglinog ni na 6.9 magnitude ni linog na tuminama duman sa partibismo kan Bugo City sa Cebu kan Subangi. Nasambit na linog na matikman sa nagkapirang mga lugar sa partibismo kanda Bicol Region kun sa indigdi na damage na sarong tulay duman sa partibismo kanda Banwaan kana Erosin sa probinsya kana Sorsogon. Intirong gatak nasambit na nga tulay. Mayo pa man pinagpapaluwas na abiso ana partibismo kada lokal na gobyerno kana Erosin kun pupundo na o papaagian pa ni na mga bihikulo ana nasambit ng tulay na nagkaigwanin grabing gatak.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Regional average kana koprangunyada sa parte kanda Bicol Region na ana presyo kani ana pinagapaluwas mismo kanda opisina kanda PCA o Philippine Coconut Authority sa presente ana presyo kanda mga kopra sa hulnat digdi sa Bicol Region na nagapako ipinagapaluwas kana nasambit ng ahensya kana gobyerno sa probinsya ni Camarines Norte. Iyon may pinakalangkaw na presyo kana kopra na nagkakantidad 68.76 an kada kilo, mantang sa probinsya kana Sorsogon Guaman ni 53 pesos 95 centavos an presyo ngunyan kana kopra sa parte kana probinsya ni Camarines Sur nagpako man sa 56 pesos 7 centavos. Ipinagapaluwas kana opisina kana PCA anasambit na nga presyo tangani digdi iyo ang sunodon kana mga komprador na padagos nagbabakal kana kopra gikan sa mga paratanom nin niyog. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata kitangunyanda sa lado lokal. DepEd Regional Office number 5 ng Gananin Gold sa alagad nin Dawani search para man sa most outstanding God implementer. Darrell Banyas sa detalye. Nako akan DepEd Region 5 ang Gold Award sa inaugural alagad nin Dawani Search ng Regional Development Council bilang most outstanding God implementer digdi sa Bicol Region. Tigmigbid ang Rion inhuli sa indang mga makabago asin inklusibong programa para sa gender equality asin man women's empowerment, kabali ang mga workshops asin man advocacy campaigns, sharing man ang inclusive policies. Tampok digdian sa indang official team song na pantay-pantay sama-sama. Sinabi ni Regional Director Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol, patunay ini kan dedikasyon kan mga eskwelahan asin God focal person sa pagtulod kan gender sensitivity asin man equity sa edukasyon. Kaya orgulyo kan DepEd Region 5 ang pagbibid asin kamautan na maging modelo para sa iba pang riyon sa Pilipinas. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal sa ginibong flag raising ceremony asin na digdi ginibuman ang pagbasbas kan bagong ambulansya asin rescue vehicle duman sa Banwan kan Lupi Camarines Sur. Nagpartisipar ang grupo kan mga tawan kan Bureau of Fire Protection duman sa Banwan kan Lupi. Sering man sa panginginot ni SFO3 Luis Aureo B. Cleopi, Master Sergeant Crime sa traditional na flag raising ceremony kan na nagtalikod na Lunes kaibanan ang grupo kan local government unit sa Banwan kan Lupi duman ginibo sa munisipyo kan Lupi Camarines Sur kabali man digdi ang pagduhol ni Congressman Horibata kan Camarines Sur 1st District asin Mayor Christopher Bilardi Asento. Matapos ang seremonya isinagibo ang pagbasbas kan bagong Type 1 ambulance kan Lupi Fire Station kaibanan ang LGU Lupi ambulance asin emergency rescue and response vehicle sarong lakdang ini para man pakusugon ang serbisyong pang emerensya asin masiguro ang kaligtasan kan kada mga namamanwaan duman sa Banwan kan Lupi Camarines Sur. Ana nasambit na nga ambulansya pinagapanginutan na mismo ni Congressman Horibata asin man tinabangan na ang lokal na gobyerno kan Banwaan kan Lupi Camarines Sur sa paagiman ni Mayor Topi Jacinto. Sa
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. 31 health facilities sa Bicol Region na akreditado na kan PhilHealth Yakap Programa. Pinag-anunsyo yan kan PhilHealth Regional Office number 5 ana pag-accredit kan 31 health facilities sa parte kan Bicol Region sa irarom kan bagong programa nga Yakap Yaman at Kalusugan na objetong magtaunin libreng preemptive outpatient service. Paiwas kan Yakap ang dating konsultasyon sulit asin na tama konsulta program ngunya na asin na may kaibana na check-up, lab test, outpatient screening, asin libreng bulong, mas pinarani asin pinaiwas ang serbisyong medikal para sa mga pamilyang mga Pilipino orog na digdi sa parte kan Bicol Region. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, liwat na nagkaigwana naman nin pagtabang ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagimana ni Gobernador Elry Villafuerte, Governor Congressman Luigi Villafuerte, asin man ni Congressman Migs Villafuerte. An iClinic on Wheels nagserbisyo duman sa parte mismo kan Banwaan kan Gallego, Camarines Sur. Ana nasambit na nga iClinic on Wheels sa rong programa na itinutulod kan pamilya Villafuerte sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur sa sungko kani duman sa Banwaan kan Gallego, Camarines Sur. Naghato dinin in libreng asinmanda medical services an iClinic on Wheels duman sa parte kan barangay kan pinagdapian Gallego, Camarines Sur. Nagkaigwanin check-up, patient test, nagkaigwamanin na bunot ngipon, libreng eyeglasses, bulong bitamina, free wifi via Camarines Sur, free wifi for all. Ang serbisyong medikal konektado atud kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na kung sain pinapanginutan kan pamilya Villafuerte sa panginginot ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Magpapadagos-dagos anasambit na nga tabang asin ini tangani man na matawanin serbisyo nin libre sa paaginin medical assistance ang mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Ninhuli man kan pagpasyar kan iClinic on Wheels duman sa parte mismo kan Banwaan kan Gallego, Camarines Sur. Dakol anda nakaabil ka na sambit ng libreng serbisyo. Pinasalamatan ninda ang pamilya Villafuerte sa panginginot ni Governor Elry Villafuerte. Uli kan daing hutahot asin patud na tabang sa pagdara asin paghiling kan salud kan mga residentes kan Banwaan kan Gallego, Camarines Sur. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Padagos ngunyan anda paghiruman kan grupo kan Philippine National Police sa paglapag kan mga wanted person digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Maski ngani paragal-pagal ana mga miyembros kan Philippine National Police o PNP sa katatapos pa sa naman na preparasyon kan nag-aging bagyong si Opong. Daiman na nagpupundo ang mga miyembros kan PNP sa paglapag sa mga persona
na imbwelto sa parte kan manlain-lain ng mga kaso o an mga pinagaapod na wanted person. Kasumpay kayan duman sa Banwan kan tinambak Camarines Sur, ninuli kan pinakusog na kampanya sa kriminalidad ang tracker team kan na PNP duman sa Banwan kan tinambak sa panginginot ni Police Master Sergeant Errol Enciso an warrant of PINA officer nagsagibo need matrayumpong pagdakop kada sarong wanted person sa Banwaan kan tinambak alas 8:23 sa Kasubanggi duman sa barangay kan na Magtang Tinambak Camarines Sur. Nadakop si alias Noy nasa tamang edad nakaistar sa barangay kan Magtang Tinambak Camarines Sur. Ang pagdakop basado sa isinagibong pagsampa kan warrant of arrest sa pagbalga kan kasong acts of lasciviousness sa irarom kan Article 336 kan Revised Penal Code may relasyon sa Section 5 Paragraph B kan Republic Act 7016 may piyansa na nagkakantidad 180,000 pesos. Ang arestado anyaon ngunyan sa pangangataman kan PNP duman sa Banwaan kan Tinambak Camarines Sur. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, ang Sipokot Municipal Police Station asin man ang CBCOE interns nagsagibo kan pinagaapod na feeding asin na storytelling duman sa barangay kan Asusina sa Banwan kan Sipokot Camarines Sur. Pinanginutan kan Sipokot Municipal Police Station sa irarom kan liderato ni Police Major Antonio Pierre Jr. Ana acting chief of police kan sinambit na nga Banwaan katabang ang grupo kan criminology interns na Charlie Company kan CBCOE Central Bicol State University of Agriculture. Matrayumpong sinagibo kan mga estudyante asin na pulis ang sarong feeding asin na storytelling activity kasud mga pagkaaga sa daycare center kan Barangay Asusina sa Sipokot Camarines Sur. Obeto kana sambit ng aktibidad na magtaunin kaugmahan, inspirasyon asin kaaraman sa mga kaakian na nagpartisipar. Nagtauman ang kapulisan asin ana mga intern na nagigikan sa CBCOE nin mainit na guto, inumo na asin man mga kawatan para man sa nasambit na mga kaakian. Iyan sa paagiman kan espuersos asin natipon na ambag kan mga estudyante kan CBCOE bilang parte kan programa. Isinagibo ang storytelling kan mga nasambit ng mga istorya si Barbie asin man El Patira asin an aki na si Liligo. Ana mga istoryang ini nagatud ni mga importanteng adal manungod man sa kalinigan, disiplina asin sa pagkakaigwa nin paggibo nin mga importante asin makabiluhan na mga lakdang kan mga kaakian. Nagpahayag nin dakulang pasasalamat ang Sipokot Municipal Police Station sa interns kan CBCOE bilang patunay matibay na magtatrabangan kan nasambit ng institusyon sa lado kan edukasyon parman sa kapakanan kan mga kaakian. Mas mararom ana relasyon kan mga namamanwaan asin na mas maliwanag na futuro para sa masunod na mga henerasyon. Iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, lulunadan kan sarong negosyante na hulog sa gilid kan na tinampo duman sa partibismo kan na Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur. Nahulog sa gilid kan na tinampo ang lunadan kan sarong negosyante na nagbabakal nin urig sa parte kan Sitio Kalibayan da barangay kan na Dalupaon Pasakaw Camarines Sur
kasod mang pagkabanggi. Basado sa report, ligtas pariyo ana tsuper asin na pasayro ka na nasambit ng lunadan, alagad nakaluwas man tulos ang mga ni sa nasambit ng insidente. Padagos ang pagpagirumdum kan mga autoridad sa mga motorista na mag-ingat asin sa pagmamaniho orog na sa mga sinasabi nga ararom asin madiklom na parte kan na tinampo sa panahon kan raot nin kamugtakan nin panahon. Sa iba pa nga detalles kita kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal, isinagibo o isasagibo ngunya na aldaw ang Mega Health Caravan kasumpay kan pagselebrar kan 215 Foundation Anniversary duman sa banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Kasumpay kaniya imbitaran kan Rural Health Unit kan banwaan kan San Fernando, Camarines Sur ang publiko na makisumaro sa gigibo na Mega Health Caravan tanganing makapag-abil kan libreng mga serbisyo medikal asin programa sa parte mismo kan salud sa mga komunidad. Kabali sa pinaghahanda na serbisyo sa publiko, iyo ang libreng eye consultant, adolescent health, safe motherhood program, family planning, asin na counseling, ENT cares, nutrition and health education, smoking cessation, asin na TB control program, HIV, syphilis and Hep B screening, visual inspection with acetic acid, via paramada sa parte mismo kan kababayan kadakol pang iba. Poon alas 8 nin pagkaaga sa gudna nga alas 2 nin pagkahapon isasagibo ang Mega Health Caravan na ini gigibon sa San Fernando Cabercourt sa banwan kan San Fernando, Camarines Sur. Kataba nga sa nasambit na nga serbisyo nga caravan, iyo mismo ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pinapamayuan ni Governor Elre Villafuerte na ang tutok mo niyan iyo natutukan ang salud kan mga namamanwaan sa laog mismo kan probinsya nin Camarines Sur. Iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Personal na nagbisita si Energy Secretary Sharon Garin duman sa parte mismo kana Masbati kanda sud mga aldaw kana Martes tangani mana na panginutan ang pag-inspeksyon sa distrusong hatud kan severe tropical storm na si upong sa mga infrastruktura kan ahensya. Sigun kigarin pinagkakarkulong aabuton sa 400 million pesos ang kinakaipuan tangani man na maibalik ang nagkararaot na linya kan kuryente kay man ada mga opisyal kan National Electrification Administration asin man ang National Petroleum Council na kung sain padagos sa pagdeterminar kan distroso na pinagwalat kan bagyong upong piga paabutan manin pag-umaw kan sekretaryo ang mga linemen gikan sa manlain-lain ng mga electric cooperative na padagos na nagtatabang sa irarom kan pinagapod na task force kapatid tangani man na inuton ana mga kritikal na pasilidad arog ka na hospital, evacuation center, mantang nagdadanay na blackout man na Masbati Electric Cooperative o Maselco, mantang 11 aniba pang mga kooperatiba sa manlaylay ng mga probinsya ang may partial power interruption ninulikan epekto kan bagyong Nando upong asinman an habagat. Sa iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal, nagparatak-patak ang mga kongresista gikan sa parte kan Bicol Region tanganing magtarabang ana mga ini sa mga residentes duman sa parte kan Masbati na nadistroso kan bagyong upong. Basado sa pahayag ni Congressman Raymond Adrian Salceda o minabot sa 1.4 milyones pesos ana natimos na kantidad kana kongresista nangako ni na
100,000 pesos si Salcida sering man nagkapira pa nga mga congressman na nag-aali digdi sa party kan na riyon kan na Bicol. 18 gabos na mga congressman ana nangako na magtatarabang-tabang sa party mismo kan pagatud nin ayuda sa party kan na probinsya kan na Masbate. Kabali dyan ana magtugang na congressman Migs Villafuerte asin Congressman Luigi Villafuerte kung saan ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot man ni Governor Elre Villafuerte ang inot na nagpaabot ni na tabang sa parte mismo kan na probinsya kan na Masbate sa pagdarakan mga ekipay na pagsasadiri kan probinsya nin Camarines Sur asin man mga personay kan Kapitolyo Probinsyal tangani man na magtabang sa gidigibong rehabilitation duman sa parte mismo kan na probinsya kan na Masbate. Ang sabi kan pamilya Villafuerte magpapadagos-dagos ang tabang ninda sa nasambit ng probinsya bilang parte kan pagtatarabangan kan probinsya nin Camarines Sur asin kan probinsya nin Masbate. Ang atugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta yaon dyan sa engineering department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pavis asin man yaon man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para barata si Junel Cuba mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.